Hello po mga idol, mga followers. Isang pagkakataon muli na ako ay andito para magbahagi sa inyo ng isang palagay ko'y mahalagang bagay. Since I am working in a power plant, so naisip ko po na ibahagi sa inyo yung safety tips regarding sa electricity. I recall when I was in college, one of my professor told me electricity is a good friend but dangerous. Ito po ay isang maiksing statement, ngunit mayroon po siyang mahalagang bagay na dapat po nating pag-usapan. Ang electricity is a good friend. Sa paanong paraan? Marami po. Pag ginamit mo ng tama, it will give you good result. For example, tinatamad po kayo magkusot. May washing machine. Just plug in sa inyong power outlet, press it on, ipaglalaba po kayo. It's a good friend. Tinatamad po kayo magluto ng kanin. Gamitin ninyo ang inyo pong mga rice cooker. Plug it in. Pagluluto po kayo ng kanin. Kapag kayo'y uhaw na uhaw, you need malamig na inumin. Ano pong gagawin? Basta't naka-on ang inyong refrigerator, meron kayong malamig na tubig. Kapag ka po kayo ay kailangan nyo ng kape sa mga coffee lovers, just plug in yung inyong coffee maker. It will help you to make a coffee. Then, it's your friend. O di po ba? Sa gabi, pagka gusto nyong matulog, hindi na kayo magpapaypay. Just put it on your aircon. Electricity will help you para palamigin. It's another sign of your good friend. Ano na naman po itong bad side para masabi nating electricity is dangerous? Ito po ay mapanganib sapagkat po ang inyong gamit, ito po ay magre-resulta ng isang aksidente, isang sakuna na maaaring makapagdulot ng pinsala sa iyong pagkatao. Halimbawa po, ang inyong electric fan naka-plug in, iniwan po ninyo unattended, pagbalik po ninyo overheated, nagkaroon ng fire. Ang resulta po nun, maaaring makasunog ng inyong tahanan. That one bad side of electricity. So ang anumang maling paggamit ng inyo pong mga electricity, ito po ay maaaring magdulot ng isang pinsala or sakuna sa loob ng bahay. Another thing, sa mga pagkakataon po na mayroon pong problema sa inyo pong mga electricals at home, I am strongly suggest na tumawag po kayo ng licensed electrical practitioners to do the repair. When it comes to electrical repair, mahalaga po yun na the licensed electrical practitioner will perform the repairs or reworks to fix the problem. Ang inyo pong, wag po ninyong iisipin ang inyong ibabayad doon sa licensed electrical practitioners na gagawa ng inyo pong mga problema regarding electricity repairs, kasi ang advantage naman po nun, nakatulong na kayo sa tao, safe na ginawa ang o inayos yung inyo pong problema. Kaysa naman po kayo ay
dahil marunong lang, may idea kayo, may knowledge kayo about electricity, pwede na. Malimit po kasi doon nagkakaroon ng aksidente kasi tandaan po natin, kunting kaalaman, mapanganib din po yun. So, ako mismo ay strongly suggest na let the licensed electrical practitioners will perform electrical repairs para makasigurado tayo na ang kanyang paggawa ay safe at may kalidad. Then, ano pa po ba? Kung kaya din po ninyo, I would rather suggest na bumili po kayo ng electrical device sa market po. Meron pong tinatawag na GFCI. Ito po ay isang maliit na device. Pwede po itong portable GFCI na inyo pong i-attach sa inyo pong mga electric outlets. At doon po ay after po ng GFCI na nakakonekta sa inyo pong power outlet, doon po ninyong ipa-plug in yung inyo pong mga electrical appliances. Mostly, kung mapupunta po kayo sa mga hotel, restaurant, yung mga outlet po na malapit doon sa lababo, kung saan naghuhugas ng kamay, meron po yung mga GFCI po yun. Kasi ang application po nitong electrical devices na ito is mostly doon sa mga wet areas, like sa mga lababo, para pag nagsi-shades po kayo, plug in. Pagka mayroong problema yung inyong electric shaver, automatic po niyang i-cut yung circuit ng outlet, particular outlet na yon, para hindi po makuryente yung gumagamit. Sa mga garage, kung mayroon po kayong mga outlet doon, normally kailangan po ron para pag naghuhugas po kayo ng inyong mga sasakyan, pagka may tubig, automatic po yung ipa-power off nung GFCI device na yun, yung particular outlet, para iwas sa tinatawag nating short circuit. Mahalaga din po na magkaroon po kayo at least basta meron po kayong schedule ng ito po ay kaya nyong gawin yung pagme-maintenance po ninyo sa inyong mga panel board, sa inyo pong circuit breaker. Paano po ang simpleng gawain doon? At least mag-schedule kayo quarterly or bi-monthly. I-check po ninyo yung inyo pong breakers. Naka-on po yon, i-switching off nyo lang, off, then on. Bakit po? Sa tagal po kasi ng circuit breakers na hindi siya na check or na exercise to from on off, baka po nag-malfunction na po, at kung mayroong mga problema sa inyong mga electric outlet, instead na mag-trip yung breaker, hindi na po siya magpa-function kasi baka may mga kalso na ron. So maganda na i-check po ninyo, regularly check. Hindi naman po kailangan ng matagal, just schedule it and then switch it on, off, para ma-exercise yung mga breakers, para masigurado natin na nag-trip pa siya pagka mayroong problema sa lines. Yun siguro hindi nyo na kailangan ng electrical practitioners sa point na yun, kasi on off lang naman ang gagawin nyo doon sa breakers. Wala na kayong ibang gagalawin doon. Parang lang yun halimbawa na switch off yung inyong breakers, so i-reset nyo lang.
So, yung mga ganong simpleng bagay ay pwede pong makatulong sa inyo para masigurado na ang inyo pong mga ah, circuit breakers is mag-a-actuate or mag-work siya sa mga sitwasyon na kailangan talaga niya trips or power off ng inyo pong particular circuit. So, yun po yung aking kunting safety tips para sa inyo. Tandaan po natin yung line na electricity is a good friend but it is very dangerous. So, gamitin po natin ang tama para iwas po tayo sa mga peligro or anumang aksidente or anumang mga sakuna. So, thank you very much po sa pagkakataon na kayo ay aking nabigyan ulit ng munting kaalaman. I hope na it will give you insight or kunting knowledge para po maiwasan natin yung anumang sakuna na dulot ng maling paggamit ng ating mga electricity. Muli, maraming salamat. Ingat po kayo at God bless.